Hindi, ma'am, pero ano na-observe ko doon sa sinabi nyo kanina, si Franz Castro na naman. Ang nagkomento doon sa Franz Castro budget lagi, nyo no? na billion. Tapos biglang bumaba. So parang nasusunod ba sa administrasyon na to itong mga makakaliwa, itong mga kakampi ng CPP, NPA, NDF? Parang ganon. Pagdating sa Duterte, nagsasama-sama sila ngayon pagdating kontra Duterte. Pilot episode ho ng programang Ibalik ang Tapang at Malasakit sa SMNI ngayong araw na to. Ang ating dalangin dito, sana maging regular dito si Vice President Sara Duterte para kada linggo, ika nga maibalita niya sa sambayan ng Pilipino ang mga programa ng Office of the Vice President. Ang makakasama niya ho dito sa episode na to si Boss Dada at itong si Banat Bay. Pero bago lahat ng yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Magpo-focus ho tayo sa interview nitong si VP Sara dito kay Boss Dada at dito kay Banat Bay. Sa mga hindi pa ho nakasubscribe diyan sa SMNI Digital, mag-subscribe na ho kayo dahil ang ating ang ating dalangin dito at least once a week makita ho natin ang ating pangalawang pangulo na sinasalansan niya kung anong mga accomplishment ng Office of the Vice President at masagot din niya yung mga pinupukol na paninira laban sa kanyang opisina, laban sa kanya ng administrasyon ni Marcos Jr. Kahit once a week lang makita natin si VP dyan, masaya na ho tayo. Kasi sa kahaba-haba ng panahon, hindi ho sumasagot itong si Vice President Sara Duterte sa ginagawang paninira ng administrasyon nitong si Marcos Jr. sa kanya. Noong ikinulong ho dyan sa House of Representatives, itong si Attorney Zulaika, doon ho talaga natin nakitang nag-all out itong si VP Sara. Pero dito sa programang Ibalik ang Tapang at Malasakit, nako matindi ho ito mga kababayan. Yaan ang slogan ng mga Duterte, may tapang at malasakit, hindi lang ho puro tapang at hindi lang ho puro malasakit. Yaan ho ang maganda sa mga Duterte. Kaya yan ho ang isa sa mga dahilan kung bakit mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, napakaraming nagtitiwala at nagmamahal sa pamilya Duterte. Wag na ho natin patagalin itong mga kababayan. Medyo mahaba na ho ang segue natin. Re-recta ho kagad tayo dyan sa interview na yan. Itong si Talakayan o kwentuhan nitong si Banat Bay, ni Boss Dada at nitong si Vice President Sara Duterte. Game! Mga kababayan natin na sumusubaybay ngayon sa Ibalik ang Tapang at Malasakit. At ang pag-uusapan natin ngayon, Banat Bay, kasama syempre ang ating pinakamamahal na Vice Presidente ng Pilipinas. Itong nangyaring impeachment or yung dalawang impeachment na actually, 2025 at saka ngayon 2026. Ngayon balikan natin yung mga nangyari, paano ba ito nagsimula? Pwede nyo po bang isa-isahin, madam, kung saan nagsimula ito and then ano yung progression? Oo, sige. Maraming salamat sa pagkakataon. Unahin ko, pag-usapan natin yung confidential funds dahil doon na pinaiikot ng mga members ng House of Representatives yung kanilang impeachment sa akin. At meron kasing mga miyembro ng House of Representatives nagsasabi na tapos na sana ito kung sumagot lang siya sa amin noon. Tapos na sana ito kung nagsalita lang siya noon. Pero hindi kasi makatotohanan yung sinasabi nila na hindi ako sumagot. Kasi kung maalala ninyo, noong nagbukas sila ng hearings in aid of legislation sa Committee on Governance ng House of Representatives, makikita nyo doon, noong unang-unang hearing, nandoon ako para sumagot. Nagbigay ako ng opening speech. Sinabi ko sa kanila na ito ay fishing expedition sa kawalan ninyo ng ebidensya sa paggamit ng confidential funds. Tapos, ginawa nilang malaking issue yung hindi ko pag-oath. Hindi malaking issue yon dahil nakalagay sa rules nila at binasa ko pa ulit-ulit yung rules ng House of Representatives. Kinonsulta ko pa ang isang abogado, dalawa kami nag-usap. Sabi ko, nakalagay dito, witness lang ang mag-oath. Ang resource persons ay hindi kailangan mag-oath.
pwede kang mag-cooperate, pwede kang sumagot, pwede kang magsalita, pero hindi mo kailangan mag-oath. So yun yung pinaglalaban ko doon. Kasi may rules kayo, sundin naman natin kung ano yung rules ng House of Representatives. Correct. Pero gusto talaga nila mag-oath ako, umupo ako doon, at kahit ni isang tanong, wala silang ibinigay sa akin. Napapansin ko na lahat ng tanong nila doon na sa ibang resource persons. So nagpaalam ako kasi sinasayang nila yung oras ko doon eh. So nagpaalam ako sa chairman ng chairperson ng Committee on Good Governance. At sinabi ko, alis na ako. Ganda ni Maayos VP, naman siyang nagsabi na, okay, sige, alis ka na. Di makapag-concentrate si PH Update. Pasensya na ho, pasensya na ha. Intindihin nyo sinasabi ni VP Sara. Ang akin lang naman dito para sa akin ha, wala nang dapat ipaliwanag si VP. Ngayon, ang pinakamaganda, at alam ko, sa karamihan ng mga nanonood dito sa PH Update, wala nang kailangang ipaliwanag sa inyo itong si Vice President Sara Duterte. Alam ko, naiintindihan ko yan, kuha ko yan. Ngayon, para talagang maraming maliwanagan dito sa pagsagot nitong si VP Sara na to kung saan nga ba ang kung ano nga bang nangyari punot dulo nitong impeachment na to, i-share nyo ho itong video na to. Yun lang ho ang ating pakiusap. Paki-share itong video na to para marami sa ating mga kababayan maintindihan kung ano nga bang nangyari diyan sa impeachment na yan. Yung impeachment na yun na basura. Kumbaga ito resurrect nila, binuhay nila. Walang bago diyan yung Madriaga na polluted witness yun. Hindi kasama sa usapan yun. Actually, kung ating titignan kung tayo ang sisintensya dito, wala ho silang smoking gun. Yung ika nga, kung meron man silang quitis dyan, siguro yung, kaso di na rin kasi bumibenta yung Mary Grace Piatos. Wala nang bumibili, kaya kailangan nila ng Ramil Madriaga. I-share nyo itong video na to para mas maraming maliwanagan sa ating mga kababayan kung bakit gustong ipa-impeach, pinag-iinitan siya ngayong mga panahon na to, noong mga walang yang congressman na gusto nilang maging presidente itong si Martin Romualdez. Tuloy natin. Ni-release niya ako, pinaalis niya ako, nagpaalam ako maayos. Kung yung pangalawa, kung maalala ninyo, pangalawang pagpunta ko doon, ay nandoon ako para umappear ulit sa kanilang hearing. At umupo ako doon at sinamahan ko yung mga Office of the Vice President personnel na nagdesisyon na pumunta sa hearings. Tapos, syempre, walang dumidepensa doon sa mga kasamahan ko sa OVP. Ang nangyayari kasi kapag ordinaryo ka na empleyado ng gobyerno o ordinaryo ka na mamamayan, hindi ka pwedeng magsalita doon na ikaw yung tama. Lagi yung Correct. congressman yung tama at hindi ka na pwede magsalita kapag sinabi nilang hindi ka na pwede magsalita. So sinabi ko sa kanila na walang dumidepensa sa Office of the Vice President. So hinamon nila ako. Sabi nila, o sige, pagsalitain ka namin kapag nag-oath ka. So nag-oath ako. Noong nag-oath ako, pinaupo nila ako balik, tapos wala na naman silang tanong. Kahit isang tanong. Noong nag-collapse na yung isang kasamahan namin, si Acosta, doon ako nagpaalam ulit. Sabi ko, alis na ako. Kasi kailangan ko puntahan sa hospital. Yung kasama ko, pumayag naman sila na umalis ako. Na wala silang kahit isang tanong. Ang totoo niyan, wala silang maitanong sa akin kasi hindi handa yung script nila sa mga tanong. Kung makikita nyo sa mga hearings nila, may binabasa yan sila na script. At yung script na yon, gawa yon ng abogado. Kasi nga, isa siyang fishing expedition for evidence. Naghahanap sila ng kung ano yung pwede nilang gawing ebidensya. Kaya sila nagbabasa. Kapag wala doon, hindi nila masabi. Correct. Kasi lahat yan, nakikita nyo, binabasa lang nila. Base sa kung ano yung sinabi ng abogado na itanong ninyo. Kasi ito yung kailangan namin na ebidensya. Na ito din yung sinasabi ko lagi sa lahat ng abogado. Hindi ka pwedeng magbukas ng in aid of legislation, tapos gagamitin mo yung
kapangyarihan ng committee na yon para ka kumuha ng ebidensya at sasabihin mo, ay, ito yung kamalian. Nakikita na namin. Hindi pwede yun. So, yun yung sinasabi ko na, na hindi totoo, na hindi ako pumunta, hindi ako sumagot, nandun ako 2 beses, wala ni isang tanong sa akin. Kasi, hindi sila handa na magtanong sa akin. Wala ako sa script na binabasa nila. Pangalawa, kahit pa man na alam ko na fishing expedition yon ng ebidensya, nandun pa rin ako. Umupo pa rin ako, nagpakita pa rin ako sa kanila para makita ng taong bayan na pumunta ang Vice President. Pero kasi, mahaba yung timeline ng mga pangyayari para ko masabi sa inyo at para maipakita ko sa inyo kung paano nila dinevelop yung impeachment at yung mga sinasabi nilang ebidensya nila. So kung okay lang sa inyo, simulan ko siya sa May 11, 2023. Ito yung pinakaunang binanggit ng Makabayan Block. Yan. Naku, Ang Franz. confidential funds. Sabi Si nila, Franz to eh, oh. kapag daw ako ay naging NTF-LCAC Vice Chair, ay makakahawak daw ako or makakakontrol daw ako ng mas marami pang confidential funds. So, as early as May 11, 2023, nakikita nyo may script na sila. Bakit ba ayaw ako ng Makabayan? So, explain ko lang sa inyo. Kasi sa trabaho ko doon sa Davao City bilang mayor noon, yung programa namin na Peace 911, yung programa na nagtapos sa insurhensiya doon sa Paquibato District ng Davao City, tinarget talaga namin yung mga party list groups na alam namin at may ebidensya siya na meron silang linked sa CPP, NPA, NDF. At ito yung Makabayan Block. Sasabihin man nilang red tagging yan, hindi totoo. May ebidensya na merong mga members, ang mga Makabayan Block, na galing sa kanila papunta sa NPA. Minsan nga, marami ang nagsasabi, yung mga dating rebelde, na-recruit sila galing doon sa Makabayan Block ng mga party list groups. So sumunod nun ay August 8, 2023. Sinabi na ni Franz Castro, sabi niya, OVP's 500 million in confidential funds should be realigned to PCG. So nung sinabi niya yon, napaisip ako, sabi ko, ang Makabayan Block, friendly sila sa administration. Diba? Hindi naman sila Makabayan Block, wala sa kanila yung prinsipyo ngayon ng korupsyon ng administration eh. Hindi nila nilalabanan yon. So nung nakita ko na nagsalita si Franz Castro kontra sa isang cabinet secretary, sa isang kaalyado ng administrasyon, naisip ko, may go signal ito. May go signal. Na kalabanin niya yung 2 opisina. So, merong nagsabi sa kanya na okay lang atakihin mo yung cabinet secretary namin at yung kaalyado namin. So, doon ko unang nakita, sabi ko, papakialaman nila yung budget. Sumunod noon, nung August 24, 2023, makikita ninyo sa timeline, nagsabi na sila, kailangan investigahan yung 125 million na confidential funds. Sumunod noon, August 25, one day after, sinabi nila, may impeachment complaint kami kay Inday Sara sa confidential funds. Sumunod noon, August 26, 2023, sinabi ni Franz Castro, premature yung impeachment complaint. Kasi, babalik tayo, walang ebidensya ng pagkakamali. Walang ebidensya ng korupsyon. Wala silang makitang mali
sa paggamit ng pera. Sumunod noon, August 29, 2023, Makabayan Bloc vows to question Sara Duterte over confidential fund use. So makita mo na dito, naghahanda sila para sa budget hearing at yung mga tanong nila doon. Pagkatapos nito, makikita nyo, September 4, 2023, Makabayan Bloc, why 2.3 billion ang budget? Bakit daw 2.3 billion ang budget ng Office of the Vice President? Nung nag-appear si Franz Castro sa hearing ng Commission on Audit, sumunod na araw nun, September, or a few days after, September 14, lumabas yung unang-unang Audit Observation Memorandum sa confidential funds ng Office of the Vice President. So makita mo yung timeline. Binuksan nila yung usapan ng confidential funds. Pagkatapos, kinestyon nila bakit may confidential funds. Ngayon, dahil sabi niya, still premature. Nagsalita sila sa hearing ng COA at yung COA naman nagbigay ng AOM. Ito muna ma'am, question muna tayo. Doon muna tayo sa first part. Kasi tila, lahat ng galaw ng impeachment ay from Makabayan Bloc or from this left-leaning Congress or representatives. Pero may part din kasi na lumabas na picture na si Romualdez nakikipag-meeting sa kanila. Do you think na dun meron partisipasyon si Romualdez at inutusan sila? Oo. Totoo yan. Kasi makukuha mo yan sa sinabi sa privilege speech ni Senator Francis Escudero na si Martin Romualdez ang mastermind ng lahat. Kung maalala ninyo, noong nakaraang taon, September 29, 2025, nagsalita si Senator Escudero at sinabi niya yon. At tama ka, kasi pagkatapos nung AOM ng COA sa OVP, September 14 yon, nagsalita na si Stella Kimbo. Dito nanggagaling yung narrative na inubos ng 11 days. Si Stella Kimbo na yon, hindi na ito kaparte ng Makabayan Bloc. Kaparte na ito ng grupo ni Martin Romualdez. Ayan na yung let's stick to the plan. Yan na yun. Yung let's stick to the plan, yun yung kulang pa yung kulang pa yung kanilang ebidensya. So ang ginawa nila, tatanungin natin sa budget hearing yung confidential funds. Na sinasabi naman namin na kung maaalala nyo, mag-isa akong pumunta doon, hindi ko pinasama yung mga tiga Office of the Vice President. Kasi may nagsabi na sa akin galing sa House of Representatives. Sabi niya, mapapahiya yung opisina ninyo. Sabi ko, okay, sige. Sabi ko sa mga kasamahan ko sa OVP, sabi ko, papahiyain tayo So sabi ko, wag na kayong pumunta. Kasi mga ordinaryong empleyado ito, hindi naman itong mga politiko, wala silang power at all. Tapos aatakihin sila, syempre, ng publiko, di ba? Kahit hindi totoo yung mga akusasyon. So sinasabi ko doon sa budget hearing, wala kaming request ng confidential funds. Pero bakit kayo nagtatanong tungkol sa confidential funds? Dalawang tanong lang doon ang hindi confidential funds. Lahat yon puro confidential funds na wala naman sa budget proposal ang confidential funds. Correct. So, makikita mo, nagsalita na si Kimbo. Dito nanggaling yung narrative na, inubos ang pera, nilustay ang pera ng 11 araw, 11 days. So, dyan nagsimula yon. Tapos, sumunod na yung September 25, 2023. Yan na yung sinasabi ko sa inyo, may kinalaman si Martin Romualdez dahil yung Makabayan Bloc, nakipag-meeting sa kanya, sa opisina niya. Nag-meeting kami, sila naman yung nagsabi publicly. Nag-meeting kami patungkol sa confidential funds. So dun na semento yung
partnership, kumbaga, ni Martin Romualdez at Ano nung mga makakaliwa? Makabayan block. Na, kung makikita ninyo, pagkatapos nun, pagkatapos ng September 25, lumabas October 3, 2023, ang pangalawang AOM ng Commission on Audit. Kasi, paniwala ko, yung unang AOM, nakita ng Commission on Audit, wala tayong makukuhang ebidensya dito. Dadagdagan natin yung AOM. Gagawin nating papahirapan natin sila na mag-comply ng documents. Bigay tayo ng isa pang AOM para may makuha tayong ebidensya. Ma'am, pwede natin explain ko ano yung AOM sa mga hindi okay. nakakaalam po Yes. ng AOM. Opo. Ang AOM ay ito yung Audit Observation Memorandum na kung makikita nyo sa Office of the Vice President, lahat ng AOM namin, nasasagot namin. Kaya namin nakukuha yung Doon sa mga yung mga hindi pa ho nakakita nung larawan na tinutukoy nitong si VP Sara na kung saan ay nakipagpulong itong si Tambaluslo sa mga makakaliwa dyan sa House of Representatives. Ito ho yung larawan na yan. Ayan. Ayan ho si Martin Romualdez. Nandiyan pa si anong pangalan ito? Itong Ale na kasama doon sa listahan ng mga Marines. Yung si Arlene Brosas. Ito si kalimutan ko na ho yung pangalan ng iba dyan. Pero sila ho yan. Sila din ho yan. Sila din yung mga tinutukoy. Pagkatapos ng meeting na yan, doon na ho talaga namayagpag yung impeachment o paninira laban dito kay Vice President Sara Duterte. unmodified opinion. Kasi wala naman kasi talaga kaming ginawang katiwalian. Nagtrabaho lang kami ng maayos sa Office of the Vice President. So ito yung binibigay nila ng Commission on Audit kapag meron silang mga tanong sa budget ng loob ng isang opisina. Tapos ikaw naman na doon sa OVP, sasagot ka. O ito yon, yung tanong mo, ito yung sagot niyan. Ito yung sagot. Pero makikita nyo dito, nasagot namin lahat. Meron kaming notice of dismissal sa timeline. Makikita nyo rin kung kailan lumabas yung notice of dismissal. So, nag-meeting sila. Martin Romualdez, Makabayan. 8 days after, lumabas ang pangalawang AOM. Noong, syempre alam ko na na impeachment ito. Kasi, lahat ng mga tao sa loob ng House of Representatives, naririnig naman nila yung usapan sa loob Tsaka yung mga tiga Mindanao, nagkukwentuhan yan. So merong isang tiga Mindanao na nirecruit siya. Sabi sa kanya, uy, dito tayo, Martin Romualdez for President. Nako, kapal ng Tapos, mukha, no? sabi nung kinausap, sabi niya, kasi yung kumausap sa kanya, isang congressman din na tiga Mindanao. Sabi niya, paano si Sara? Si Sara yung kandidato. Tapos sabi niya, wala na yan si Sara. Sabi niya, i-impeach nila yan. So doon ko unang na-confirm. Itong ginagawa lahat, makikita mo sa pronouncements ng Makabayan, impeachment. Sa kanila nang galing una yun. Tapos confirm ko sa recruitment nila sa Martin Romualdez for President doon sa Mindanao. Anong year to? 2023. So, isang taon pa lang after yung manalo. Kasi kung makita nyo sa mga sumusunod na budget, nandun yung AKAP, AIX, tupad na pinamimigay nila sa bagong Pilipinas caravan nila. Kasi iniisip siguro nila, yun yung paraan kung ito yung vehicle, kumbaga, sasakyan niya papunta sa presidency, yung pamimigay ng pera kung saan-saan. Na hanggang ngayon, by the way, walang tumingin kung totoo nga ba yung mga recipients doon sa AIX at sa tupad at sa AKAP na nilabas na pera ng gobyerno. So parang sinasabi niyo po pala yung nauna yung
idea na impeachment bago maghanap tayo ng ebidensya. Yes. So hindi yung, di ba, pag may kaso ka, titingnan muna kung anong nangyari, tsaka kakasuhan. Dito, nauna yung impeach natin, hanap tayo ngayon ng ebidensya. Ganun yung makikita mo sa timeline nila, sa lahat ng mga sinabi nila. Makikita mo siya. Nilatag kasi namin lahat eh. Paano ba ito nagsimula? Saan ba ito nagsimula? So, makikita mo doon, lalong-lalo na sa word na still premature. Pero itong People's Initiative na lumutang din noon, kakambal nitong pagbibigay nila ng mga ayuda. Oo, kasi kung maalala ninyo, nasa kabinete pa ako noon. So, ang gusto talaga nila is Martin Romualdez for president. Para susunod siya kay BBM. Nasa kabinete pa ako noon. So, hindi nila ako maatake ng diretsahan. Ang ginawa nila, nag-People's Initiative sila. Kasi ito daw yung charter change na sinasabi. Ang gusto nila doon, baguhin ang botohan ng Senate at ng House para mas madali maka-amenda ng Constitution. Kasi sumabog ito, di ba? Kasi nagalit yung mga tao. Pinapapirma sila, tapos binabayaran yung pirma. Tapos minsan naman, pinapapirma sila, tapos sinasabi na, uy, ibibigay sa'yo AX tupad. Tapos hindi binigay sa mga tao. Kaya sumabog yung People's Initiative nila, namatay siya. At meron akong confirmation na alam ni BBM yung charter change. So kung makikita ninyo, dito sa timeline, nandun na tayo sa AOM, October 3. Noong November, kung maalala ninyo, November 2023, paalis siya papuntang United States para sa APEC. Bago siya umalis, one day before, tinawagan ko si Senator Amy Marcos. Sabi ko sa kanya, samahan mo naman ako kasi kailangan ko kausapin si BBM. Kailangan ko isama si Senator Amy dahil hindi ko kaibigan si BBM. Katrabaho ko lang siya. Presidente lang siya para sa akin. Si Senator Amy, maayos kausap na tao. So, tsaka kapatid niya. So, nandun kami. Kinonfront ako diretso si BBM. Sabi ko sa kanya, bakit merong pagpaplano ng impeachment sa House of Representatives sa akin? Tapos sabi niya, alam niyo si BBM, nag-English yan eh. Sabi niya, oh, that's not true. Ganyan. That's not true, there's nothing like that. Ganyan siya. Tapos, natigil yung denial niya kasi sa sobrang daldal niya, lumabas sa bibig niya na ang prioridad daw is charter change. So, nung narinig ni Senator Amy yung charter change, nag-react siya. Sabi niya, sa dami-dami ng problema ng ating bansa, bakit naging charter change na ang prioridad? Tapos sabi niya, no, this will be for the country because it's all about the economic provisions, ganyan. So sabi ni Senator Amy sa kanya na parang tipong, hindi yan economic provisions eh. Kasi pag binuksan mo yung amendments ng Constitution, bubuksan mo lahat yun. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, ito lang, economic provisions lang. Kasama na dun yung political. Doon kasi unang diniscuss na tatanggalin ang opisina ng Vice President at papahabain yung terms ng members of the House of Representatives. So more than 3 years na yung isang termino. So dun yun, na-confirm ko na alam ni BBM yung ginagawa, bilihan ng signature sa People's Initiative. Doon sa discussion namin kasama si Senator Amy Marcos. November of 2023 yun. Kung makikita nyo sa pag-alis niya, nandoon ako, bago siya umakyat sa hagdanan, lumapit siya sa akin. May binulong siya sa akin. Alam niyo si BBM kasi mahilig magmumble, yung mga ganon, na hindi mo siya maiintindihan. Meron lang siyang clear words, iilan, at yun lang yung ma-pick up mo sa sinabi niya. Nung lumapit siya sa akin, nasa hagdanan na siya, sinabi niya sa akin, don't worry, I'll take care of you. So parang nagulat ako, na parang,
nagsinungaling ka kagabi na hindi mo alam ang impeachment. Kasi bakit ka naman magsasabi ng I'll take care of you? 'Di ba? Ang tagal namin nagsama sa kampanya, halos mamatay-matay na kami sa init, sa dehydration, sa pagod. Hindi man nagsabi yan ng I'll take care of you? Tapos bigla, meron akong kinompronta sa'yo na usapang impeachment sa House of Representatives, ibubulong mo sa akin bago ka umalis, I'll take care of you. Why do you need to take care of me? You know something. Diba? Huling-huli kasi mga lalaki sa mga ano eh. Nako. Oo nga eh. Sa mga pambobola eh. Sa kanya po kayo tumingin. Pero I'll take care of you. Sinabi niya yun. So, ano dating sa'yo nun? Nung sinabi niya yun? Kung ikino-connect mo ito na meron siyang alam. Kasi never siya nagsabi sa akin na I'll take care of you. Never. Simula nung nagkita kami, pinakaunang pagkikita namin, para mag-discuss ng pagtakbo namin, ng unit team, doon sa kampanya, wala, yan siya sinabi. Hanggang, ano na yon, November 2023 na yon, first time mo magsasabi na I'll take care of you, after kita kinonfront, na pinagpaplanuhan yung impeachment ko dyan sa loob ng House of Representatives. So do you think na si Romualdez na nagpaplano, then here comes Marcos, sasabihin niya, akong bahala sa'yo, huwag kang mag-alala, or I will take care of you. Or kasama siya doon sa plano na impeachment. Kasama siya doon. Kasi, bakit mo naman i-deny tapos sasabihin mo, I'll take care of you? Hindi niya siguro kasi naisip na mahuhuli yung pagsisinungaling niya by his words the next day. I'll take care of you. Don't worry, I'll take care of you. Why should I be worried? Diba? So, ibig sabihin, yung worry na nire-refer niya, yan yung binuksan ko na konfrontasyon. Bakit may impeachment? So, ang dating, parang dahil nabisto mo na, huwag ka mag-alala, relax ka lang. Parang ganun ba yung dating sa'yo? Oh, akong bahala sa'yo. Diba? I'll take care of you. Akong bahala sa'yo. O siya nga talaga bahala kasi siya naman direktor ng lahat ng mga bagay na ito. So, tutuloy ko yung timeline. Malayo pa tayo sa ilang pages pa ito. So, ayun. So, December. Di ba maalala nyo, December, tinanggal yung budget ng Office of the Vice President. Wala na kaming yung sabi ni Franz Castro, bakit 2.3 billion? Pagdating ng December, paglabas ng budget, approximately 700 million na lang yung OVP budget. Pumunta, nalaman niya na nasa Davao ako. Pumunta siya sa Davao, si BBM. Tapos, akala ko ang pag-uusapan namin ay yung pagtanggal ng budget ng OVP. Nung nakumakain na kami, walang sinasabi. Puro walang kwentang usapan na hindi mo alam saan papunta yung biglang ang pag-uusapan, rice fields, sa susunod yung swahe na kinakain. Ganun, okay, sige. Parang ako, uuwi na tayo, sayang yung oras natin dito. So, kumakain sila. Tapos, yung palabas na kami sa restaurant doon sa Davao City, eto na naman siya, yung kanyang pagbubulong na mumbling niya, na hindi mo alam kung takot ba ito magsalita, ayaw niyang magsalita, hindi siya makapagsalita, natatakot siyang mahuli siya sa pagsisinungaling niya, ganun siya. Tapos sabi niya, ang nakuha ko lang sa sinabi niya, mag-ingat ka, tuturuan ka namin. So ito na naman tayo, mag-ingat ka. Bakit ako mag-iingat? Yung tuturuan ka namin, yun ang hindi ko maintindihan talaga hanggang ngayon. Tuturuan ka namin ng leksyon? Kasi ganun yun eh. Tuturuan kay ma'am na kung ano yung isasagot, tapos ikakapahamak nyo. Baka tuturuan kayo ng mga bagay na ginagawa nila na hindi nyo ginagawa. Hindi ma'am, pero na-observe ko doon sa sinabi nyo kanina, si Franz Castro na naman. Ang nagkomento doon sa Franz Castro budget lagi, nyo na billion.
Tapos biglang bumaba. Oo. So parang nasusunod ba sa administrasyon na to itong mga makakaliwa, itong mga kakampi ng CPP, NPA, NDF? Parang ganon. Pagdating sa Duterte, nagsasama-sama sila ngayon pagdating kontra Duterte. Naiintindihan ko ang Makabayan Block kasi sabi ko nga sa inyo, may programa kami doon na tinapos talaga namin yung insurgency. Kasali sila sa kasali sila. Wala yung stronghold nila sa Davao City, yung Paquibato District. Kasali sila doon sa mga surveillance, inimbestigahan, tiningnan kung saan sila pumapasok na mga lugar sa Davao City, ano yung sinasabi nila sa mga tao, ano yung parang pag-poison ng utak ng mga tao. Ganun yung naiintindihan ko Makabayan Block. Paano ba sila mag-operate sa Davao? Lalong-lalo na itong party list nila, yung ACT teachers. Oo, ang Makabayan kasi 'di ba is Bayan Muna, Anak Pawis, Gabriela, Kabataan, tsaka ACT teachers. Ang malakas sa Davao ay noon nung nandiyan pa yung mga leaders nila, Bayan Muna, Anak Pawis, tsaka Gabriela. Yan yung malakas sa Davao noon. Paano sila? Pumupunta sila sa mga depressed areas. Yung mga tao ba na madali mo makumbinsi? Kasi panghahawakan na lang nila kung ano-ano ang any kind of hope na makita nila na tanggal sa kanila sa kahirapan. Doon sila pumupunta. Mga indigenous peoples, tribes, sa mga low-income families, sa mga informal settlers. Dito sila nagre-recruit ng mga kasamahan nila. Pag na-recruit nila, saan po nila dadalhin ito? Sa Davao City, kasi ganito, pag meron kaming nakukuha or nakakausap, hindi sila tiga Davao City, doon sila nakuha sa Davao Oriental. Lagi yan. Davao Oriental, Compostela Valley, or as far as Surigao del Norte, tsaka itong kapitbahay namin, Agusan. Diyan sila nare-recruit, nadadala sila sa Davao. Kasi pala, sa kanila, palitan, hindi ka nag-ooperate doon kung saan ka galing. So, galing kang Davao Oriental, dadalhin ka sa Davao City. So, ganun ito yung sa mga armadong grupo nila sa NPA. So, ang nagre-recruit before sa inyo, itong mga party list, tapos isasali nila dito sa teroristang grupo na NPA. Oo. Pero hindi mo kaagad makita yon kasi hindi lahat Hindi lahat ng nire-recruit nila ay umaakyat ng bundok. So, ang makikita mo lang, karamihan, mukhang matitino. Kasi hindi sila kasama ng NPA. Yung legitimate na mga advocacies nila, pro-women, yung mga ganon sila, kunwari Gabriela. Pero, yung iba doon, dahan-dahan ng hinihila papunta sa bundok. Kaya may makikita kayo ng mga namatay sa military operations na nagtataka na lang kayo na wala. Sumali ng Kabataan Party List, sumali ng Gabriela na wala. Tapos nakita na lang patay na sa military operations. Kasi yun yung mga ni-recruit galing doon sa, kumbaga, tinatawag nilang legitimate organization namin. Galit sila kasi hindi ko pinapayagan yung ganun. Galit sila kasi hindi mo talaga ako madala na pwedeng sabihin mo na lang tulad ng ibang mayor na tumahimik ka na lang or takutin tulad ng ibang mayor na parang, hindi ka mananalo dito sa lugar namin kung hindi ka magbabayad. Sa akin, hindi. Okay na matalo ako. Hindi lang ako sasama sa kausa, sa cause ninyo. Pero bilang mayor ng Davao City, gaano kayo kakritikal dito sa mga sa mga organisasyon na to? Critical ako pagdating sa recruitment nila sa mga tao papunta sa pagiging NPA.
Pero sa kanilang freedom of speech, hindi ko yan kailanman pinakialaman. Pinapabayaan ko sila magsalita, magprotesta, at kung mag-rally, magprograma sa Davao City. Walang makakapagsabi sa kanila na pinigilan kami. Doon lang ako nagre-respeto sa freedom of speech. Labas doon yung mga illegal na ginagawa nila bilang isang terrorist organization, ang mga NPA. Hindi talaga ako tumatahimik. So talagang palang ugat malalim na. Ika nga, Sa Makabayan, malalim. yes. Sa Makabayan. Kaya ito ang pumayag ng kay Martin na kayo ay pa-impeach. Hanggang ngayon, sila pa rin ang namumuno sa impeachment ninyo. Yes, kung makikita nyo, meron silang endorsement. And when ng you were impeachment. mayor, masasabi mo ba na yung confidential funds mo noon nagamit dito? Merong portion, hindi lang kasi sa terrorism ginagamit ang confidential funds eh. Ang confidential funds, lahat ng national security issues na kailangan ayusin ng gobyerno ay ginagamitan ng confidential funds. So ang terrorism, isa lang yon. Ang insurgency, isa lang yon. Sa kadami-dami ng national security issues. And how important na hindi lumabas into open yung kung paano ginagamit yung mga confidential funds na yan? Unang-una may batas. Yan yung sinasabi namin noon din sa kanila. Hindi natin pwede pag-usapan kasi may batas. Kaya nga confidential ang tawag dyan eh. Confidential yan, hindi dahil may anomalya dyan or merong hocus-pocus dyan. Confidential yan kasi pinoprotektahan niya yung buhay ng mga tao na nandoon sa organization, intelligence operations. Buhay ang pinoprotektahan dyan. So hindi ito limited, Hindi ito limited, VP, sa anti-insurgency lang. Hindi. Kasama dito pati peace and order. Yes, oo. Broad kasi ang peace and order, 'di ba? Pero lahat ng components at problems sa issues sa peace and order kasama 'yon. Sa local, nadidiscuss nyo yan sa City Peace and Order Council. Pagdating naman sa region, nadidiscuss yan sa Regional City Peace and Order, Regional Peace and Order Council sa ARPOC. So, madami yan. Madaming issues dyan na tinatakel ang syudad at ang region. Balikan po natin yung AOM, yung pangalawang AOM. After po nun, ano po ang nangyari? At sa tingin nyo ba, ginamit ang COA against you? Ginamit ng House of Representatives. Makikita mo sa timeline, di ba? Every time nagsasalita sila, lumalabas yung AOM. Meron silang gagawin, nag-meeting with Martin Romualdez, lumabas yung pangalawang AOM. So, ginamit siya ng House of Representatives. So kailan lumabas, VP, yung NDA? Yung notice... Yes. Yung notice of disallowance, okay, so, dun tayo sa nagsabi siya na ano ba sinabi niya? Hindi, yung isa, yung pangalawa na, yung pumunta siyang Davao. Turuan ka nila. Oo, mag-ingat ka. Tuturuan ka namin. Yan lang yung nakuha ko sa mumbling niya. Mahilig kasi siyang, makikita niyo sa footage mahilig yan lumapit sa akin at gumaganon, bumubulong. Baka naman di pumambling nyo, baka ngumumuya lang siya. Actually, pareha sila, Kahit yung asawa niya mahilig din magbulong-bulong, Napapansin mo pag, hindi ba? Pero itong dinner nyo na yan or yung inyong nung lumabas kayo, may mga pictures ba kayo dyan o proof na nagkita talaga kayo? Malamang meron niyang mga pictures. Wala kasing media doon kaya walang public na photos. Pero maraming photos na galing sa mga private individuals na nandun sa restaurant. Kasi hindi naman pinasara yung restaurant Maraming tao doon. Pero natatandaan niyo, VP, bakit siya nando doon sa Davao? Di ba usually ang presidente, pag pupunta siya sa mga lugar, meron siya lang inaatinan na something. Alam mo, hindi ko talaga alam, sa totoo lang. Hindi ko alam kung bakit siya lumipad doon sa Davao. Ang akala ko ay meron siya pupuntahan, pero ang sinabi, eto,
sasabihin ko sa inyo pag personal knowledge ko, pag hindi ko, pag chismis lang. Okay? Ang narinig ko, natulog siya sa bahay ni Anton Lagdameo that night. At ang narinig ko, may away sila ni asawa niya, Nako. ni Lisa. Matindi ho yan, BP ha. Pati pala yung alam ni BP, syempre. Meron nag-away pala itong si Lisa Araneta Marcos at itong si Marcos Jr. Baka pinag-awayan nila yung natirang ini-score nila, di ba? Yung tinitira nila. Masiba yung babae. Baka gusto nyo sa kanya siya lahat sumingkot. Ito yung time na wala ata si Lisa, pumunta siya abroad. Ito chismis na lang ha. Hindi ko alam kung totoo na may away sila. Hindi ko alam kung totoo saan siya natulog. Okay. Na outside of Colombo pala si PBBM. Kasi nakapagtaka lang, di ba? Usually nga, pag pupunta ka sa isang lugar, Announce yan. announce at saka merong event. Pero ito, unannounced, tapos wala namang formal na, parang, yun nga, formal na dinner, parang niyaya lang po kayo, di ba? Oo, dinner lang yun. Wala po Hindi siya kayo nagmambol. Wala po kayong pinag-usapan except yung bulong. Doon sa dinner, wala. Doon sa dinner, hindi kasi na ako nakikinig kay BBM kasi hindi ko, basta alam ko lang pinag-usapan yung shrimps, pinag-usapan yung rice field, yun ang maalala ko. Meron pa kasi ibang tao doon sa table eh. Hindi lang kaming dalawa eh. Oo, so meron pang mga ibang tao doon. So, okay, so ano yun? Pagkatapos yun na tinanggal yung budget ng Office of the Vice President. Tapos, from January to July of 2024, makikita nyo merong mga spurts of impeachment na usapan. Dito yung 11 days ni Lustay, 11 days ni Lustay ni Inday Sara, ganon. Inday Lustay, kaya dito yon, paulit-ulit yon. Ito yung height ng media attack nila, PR attack nila. Tapos, July 19, 2024, nag-resign ako sa DepEd, kung maalala ninyo. Kasi, sinabi ko naman na, pinakialaman nila yung budget ng Department of Education, ng House of Representatives. Hanggang ngayon, di pa nasasagot yon. Kung maalala nyo, sinabi ko, chinap-chap nyo, pinaghati-hatian nyo, inattach nyo yung listahan ng mga pangalan ng mga congressman sa GAB. Hanggang ngayon, walang sumasagot. Anong middleman, sinong may-ari ng ektar-ektaryang palayan, di mo kaya. Kung nabanggit niyo yung pinirmahan para sa mga congressman, ito yung parang allocation nila para sa DEP. So, ibig sabihin, hindi lang pala sa DPWH, hindi lang pala kung saan-saan, pati sa DepEd, pinakikialaman nila yung pera. Yung school building program, yes. Na sinasabi ko lagi, hindi pwedeng kunin ng House of Representatives ang budget ng school building program. Kasi, ikaw na congressman ka, ang prioridad mo, dahil politiko ka, ay boto. Diba? So, ilalagay mo yung paaralan na yan, yung classroom na yan, kung saan ka makakakuha ng advantage sa boto. Sinasabi ko sa kanila, hindi pwede yun. Bigay nyo yan sa Department of Education, doon sa regional directors, doon sa superintendents, doon sa mga principal. Kasi sila yung nakakaalam talaga ng totohanang pangangailangan doon sa baba. Madaling salita, hindi po kayo nag-ipin, kaya medyo nag-init talaga lalo ang ulo ng mga to sa inyo. O hindi talaga. Hindi ako papayag na babuyin nila yung trabaho ng Department of Education. So, naisip ko, since ganyan ang ginagawa niyo sa budget, tapos ako pa rin yung aatakihin ninyo, kasi walang ginawa yung Department of Education, kahit meron naman, kahit ginawa na yung matatag agenda na susundan na lang ng lahat para merong accomplishment yung administration, sabi ko, kayo na lang. Kayo na gumawa niyan, kayo na ang pumirma niyan. Ayaw ko pumirma.
Ito po ba yung dahilan kung bakit walang natayong masyadong classroom? Ako, hindi ko alam sa kanila. Gusto ko malaman kung sino yung gustong makialam sa budget para talagang magkaroon ng diin. Kung sino nga ba talaga yung mga itinuturo ngayon at yung sasabihin ni VP Sara na talagang nagtutulak na pakialaman ng budget para sa mga classroom building dyan sa budget ng Office of the Vice President sa House of Representatives. Hindi ko alam sa kanila at saka yung pagda-download ng pera sa local government unit para sa para sa pagtayo ng mga classroom galing sa isang politiko, congressman, ibigay mo sa isang politiko, mayor, governor, ano mangyayari doon? Boto din, 'di ba? Boto ko rin ang uunahin ko. Kasi politiko eh. Ang politiko naman hindi yan kalahati. Siguro ang politiko, sa mga kakilala ko, merong mga 100% nag-iisip ng boto lang. Meron dyan 75% nag-iisip, okay 25 para sa kaayusan ng lugar, 75% para sa boto ko. Ganun ang mindset ng politiko. Paano ba ako makakabalik sa posisyon ko? Nung umalis ka sa Department of Education, hindi mo ba naisip na pag iniwanan ko to, magagawa na nila yung mga gusto nilang gawin? Versus kung nandito ako, mapoprotektahan ko pa yung kapakanan ng mga estudyante at saka ng mga proyekto. Totoo yan. Naisip ko yon. Sabi ko, kung aalis ako dito, hindi ko na magagawa yung tama. Ang problema kasi, the previous year, 2023, doon nila inattach yung listahan ba nila ng paano nila pinaghati-hatian yung school building program. Sinubukan namin na ayusin siya sa Senate. Hindi nangyari. Nagtulak kami ng natulak na ayusin siya. Ibalik niyo sa DepEd. Trabaho ng DepEd yan sa BICAM. Hindi nangyari. Kasi nga sabi ko, pagdating sa BICAM, wala naman tao dun eh. Si Martin Romualdez at si Zaldico lang yun. So, ito na naman. Alam kong mali. Noong 2023, hindi pwede yan. Nagsabi na ako sa USEC ko. Sabi ko, hindi pwede yan. Sabi niya, kung ma-hostage yung budget, sabi niya, lahat ng projects, madidelay. So sabi ko, okay, sige. Pagdating ng July 2024, hindi na ako pumayag. Ayoko na pumirma ng mali. Kasi ganun na naman, tinanong ko sabi ko, ganun ba yung gagawin last year, gagawin din ngayon? Sabi, oo daw. Hindi na, wag na. Kasi, pupirma ka doon, alam mong mali Ayoko. Ang ano ko lang doon, ang dilemma ko lang doon is, alam kong itutuloy yung impeachment kung aalis ako. Kasi ang naghahawak lang ng pagtigil ng impeachment noon ay yung posisyon ko sa cabinet, yung pagiging cabinet secretary ko. Tumitira sila, pero hindi nila magawang ituloy yun. Kasi nakaupo, parang tanga naman kasi, di ba? Kung ang president ka, inaatake yung DepEd secretary mo, tapos biglang may impeachment sa DepEd secretary mo. So, hindi mangyayari na merong impeachment. Alam ko na matutuloy siya pag alis ko sa Department of Education. Kaya, at peace ako nung dumating yung mga impeachment. Kasi, napagdesisyonan ko na yun Sabi ko, alis ako dito, matutuloy yung impeachment. Okay, sige. Mas gugustuhin ko pa na ipaglaban ko yung impeachment kesa pumirma ako ng mali. So yun yung July 19 yon, 2024. Tapos kung makikita nyo, August 27, 2024, lumabas ang disallowance ng Commission on Audit. AOM, nasa ano pa ako noon? Admin. Wala pa silang ebidensya, so gamitan natin to ng AOM. Umalis ako sa DepEd, nag-resign ako.
lumabas ang disallowance. O, ito yung ebidensya nyo. So yung pangalawang AOM ang nag-trigger nung notice of disallowance. Halo-halo na siya eh. Halo-halo na siya. Pero yung sa notice of disallowance, ito na lang yung mga parts na sinasabi namin, ito yung mga papeles diyan. So reconcilable siya. Meron kaming motion for reconsideration na na parang tipong nasasagot ng mga submissions na ito yung hinahanap ninyo na supporting documents. At hindi yun sinasabi doon sa mga pagdinig sa Congress. O syempre hindi kasi hindi sasabihin yun ng House of Representatives. Even nga yung credit notice ng Department of Education sa confidential funds, malinis na naayos yung submissions. Hindi nila binabanggit yan. Syempre, ang kasi ng House of Representatives ngayon, sirain yung pangalan. Swerte na tayo kung ma-impeach siya. Dalawa yun eh. Sirain ang pangalan, i-impeach siya. So kung hindi man natin makuha yung impeachment, at least sirang-sira na yung pangalan niya. Pero linawin lang natin, Boss Dada, yung notice of disallowance, hindi ibig sabihin guilty sa paglustay o korupsyon. Ito'y sinasabi lang, may mga kulang na dokumento, na which is, naibigay naman din po. Tama po ba ang aking intindihan? Yes, opo. May submissions talaga kami. So after nun, pero yung part na nagsubmit na kayo, wala nang nilabas ang Congress, ang House. Pagkatapos ng disallowance, wala nang sumunod. Pero meron kaming expectations na merong susunod. Kasi hindi naman sila titigil eh. Inaantay ko nga sila na tumigil na ba? Kasi paulit-ulit na ako nagsabi, hindi ako yung problema ng bayan. Ang problema ng bayan, korupsyon, kahirapan, kriminalidad, illegal na droga. Madami pang iba, kagutuman. Pero kayo po ang problema ni Martin. Ako ang problema ng makabayan, ng administrasyon ni BBM, ng asawa ni BBM, ni BBM mismo, ng anak ni BBM. Yan yung sinasabi ng taong bayan ngayon, 'di ba? Bakit tayo nakatutok sa paghabol kay Inday Sara? Ito ang listahan ng problema ng bayan. Hindi po ba Ayun na nga mga kababayan, gawan nun natin ng part 2 itong interview na to ni Vice President Sara Duterte kay Boss Dadahan dito kay Banat Bay. Napakaganda ng talakayan. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-subscribe ho kayo, mag-follow ho kayo. Meron na akong Facebook page siyang Ibalik ang Tapang at Malasakit. At meron ng YT channel. Mag-subscribe din ho kayo dahil sana ang ating dito dalangin linggo-linggo makita na ho natin si Vice President Sara Duterte diyan sa Ibalik ang Tapang at Malasakit. Parang yung gikan sa masa nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Mahalin mo natin ang Pilipinas.